Hello everyone! This is again Lynn, your tarot reader. So kailangan gamitin mo ang intuition mo sa reading natin today because this is a collective reading. So ito mga cards na kuha ko. So tingnan natin, may tanong na naglalaro-laro sa isip ng mga tao. Nakikita ka nila na mamanifest mo paunti-unti yung mga bagay na matagal mo na nasabi. Wala kahit anong bagay, wala kahit anong sitwasyon ang nakaka-intimidate sa'yo. Nakikita ka ng mga tao na para kang magician. Para ka lang nagper-perform. Ay nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Ay marami siya gusto mo, nakukuha mo. May gusto sila maintindihan dito. The moon, Parian the secret. And the magician, manifestation. Na-excite ang mga tao makita. Ano pa ang gagawin mo sa buhay mo? Na-excite sila sa paparating. May particular na tao nag-iisip na nagsimula ka sa wala. Parang nagsimula ka sa zero. Pero unti-unti, nagbabago ang mundo mo mabilis. Pinag-aaralan nila yung galaw mo, pero hindi ka nila kayang habulin. Medyo mabilis ka. Parang nag-accelerate ka. Ang tanong ng tao dito, ano kaya sikreto? Kasi parang ang cool mo lang eh. Napaka-cool, go with the flow, chill, relax. Parang sudo-full lang tayo nga sa gitna reading. Parang wala kang pakialam sa money or sa kung ano meron ka. Pero alam mo nandun yun, nasa likod mo. Parang iba yung focus mo. Kasi yung mga tao parang nag-shift, nagbago yung focus mo sa buhay. Parang kasi hindi ka na lang nag-exist. Para meron ka ng purpose kung bakit nandito ka sa mundo. Meron ako na panood video. Isang rabbi, parang Jewish siya na. Para pinapaliwanag yung pagkakaiba ng existence and living. Pag living, iniisip mo yung anong epekto na nandito ka sa mundo sa ibang tao. Sa masakit na salita, translate natin, ano silbi na nandito ka sa mundo para sa ibang tao? Para nandun. So, pag gumagawa ka para sa ibang tao, nagko-contribute ka, kung ano mong kaya mong itulong, nag-share ka ng talent mo, nagbibigay ka ng knowledge mo, nagtuturo ka, may ginagawa ka sa community, kung saan man, nagkakaroon ka ng purpose na okay, hindi lang ako nandito sa mundo para mag-exist. Nandito ako para mabuhay. So kapag yung ginagawa mo, may pinag-aalayan ka, then nagkakaroon ka ng purpose. Living ang nangyayari. So yung living more parang pagbibigay. So yung existence more parang gusto mo maging safe ka, magbigay ka sa sarili mo. Parang sabi lang yun ng Jewish rabbi, na maraming tao nagre-resonate sa existence. Kaya kahit anong marating sa buhay, dahil existence sila nagre-resonate, may emptiness na nararamdaman sa loob. Nagkaka-awakening na, okay, nasa akin lahat ng gusto ko, pero ba't parang hindi ako masaya? Kasi yun yung rason na nag-exist. Pero kung mag-shift ka ng focus, sarap na isipin mo, anong makukuha ko? Pwede mong tanungin ng sarili mo, anong may ko-contribute ko? Then, magbabago yung mundo. Magbabago yung mundo mo. Iiwan ko lang sa'yo yun. This is a general collective reading. Kaya pakita ng mga cards na parang nasa tama kang direksyon.
Napapansin ng mga tao, wala nang desire or pangarap na ang taas para sa'yo. Hindi mo na tinataas yung mga pangarap mo sa pedestal. Nakikita nila na para ka na ngayon manifestor ng gusto mo. Naka-align ka talaga. Kung dati, may excitement sa pagkuha ng mga pangarap, ngayon parang normal na sa'yo lahat. And yung Two of Cups, ito na yung parang mabait sa'yo sa universe. And Page of Pentacles, opportunity. Back tayo doon sa rabay na yun. Favorite ko rab. Or sinasabi kasi ng rabay, si God or si universe, alam niya kung ano talagang dapat na pera mahawakan mo sa loob ng 1 taon. Parang yung sinasabi niya sa interview na yon. So parang marami nagko-question. Kaya question siya na, so kung alam na ni God ang ibibigay sa'yo, bakit ka pa mag-e-effort? So parang pinapaliwanag niya sa interview, ang dahilan, kailangan ipakita mo kay God yung intention mo na maging parte ng plano niya. So, kung makikita ni God, ni universe, nag-effort ka, gumagawa ka ng paraan, sa kabila wala ka nakikita sa paligid mo na, sabihin natin, ebidensya, na lalaking kita mo, gumagalaw ka pa rin, na may pagtitiwala, leap of faith, may tiwala kay God, makikita niya yung effort mo. Makikita ni God, ni universe na, okay, ang person na to, meron siyang isang pentacle, Page of Pentacle. Pero gumagalaw siya na parang backup siya ni universe. Matutuwa siya sa'yo. Pwede mo tingnan ganon. Ma-align ka. Kung nangangarap ka na magandang buhay para sa sarili mo, kailangan mo mag-effort. Ganun sa law of the universe eh. Makukuha mo para sa'yo. Ang mundo mo, the world, depende sa action mo sa mundo mo. Kung may kasipagan ka ibinubuhos sa taon na to, wala ka nakikita ebidensya. Makikita ni universe ni God yun na gusto mo magbagong buhay mo. Parang nandun ang sinasabi ng rabbi na yun. Pinapakita na mga cards dito na marami ka mamamanifest sa taon na to. Pwede mong baguhin ang buhay mo. Pwede nag-umpisa ka na baguhin ang buhay mo. Napapansin ng mga tao na ibang galaw mo. Nag-iiba ang mundo mo, nag-iiba ang galaw mo. Pero mas napapansin nila yung pagiging natural. Natural na sa'yo ang mga ginagawa mo. Kung kumikita ka na malaki, then natural na sa'yo kumita na malaki. Kung isa kang kilalang tao, then natural na sa'yo ang ginagawa mo. Natural na pinapanood ka ng mga tao. Very natural. Kung para kanino man to message na to, baka may nakakamiss same person. Gusto lang sabihin sa'yo na spirit team. Ngayon, kung na-feel mo, parang alam ko na kung sino siya, mag-hi ka naman. Huwag ka suplada. Marami ako namimiss sa tao sa life ko eh. Madami. Pag sinabi ko namimiss, not necessarily namimiss na parang gusto kong ibalik yung mundo sa dating, kasi always naman forward eh, diba? Para message siya ng spirit team. Everyday nagbabago ang mundo mo eh. Hindi mo lang nakikita yung slight na pagbabago. Naniniwala ako, kung nasan ka ngayon, iyan talaga. Meant to be, nandyan ka. Kung nasan ka ngayon, iyan ang buhay na para sa'yo. Kung hindi mo tanggap, ay ma'am, ayoko talaga ng life ko. Sobrang, hindi ko type. Then, good news. The Fool, pwede ka mag-reset. May nagsasabi na hindi ka pwedeng umulit. No, pwede ka mag-reset. Paunti-unti lang gawin mo. Huwag lang masyadong pagmamadali. So kung gusto mo yung nangyari sa life mo, pagpatuloy mo lang sa tamang direction. And enjoy mo kung ano meron ka. Kasi lahat naman ng bagay, temporary lang sa mundo. Ako marami ako namimiss sa mga tao sa life ko. Na-realize ko, may choice ka kasi sa mundo. Gusto mo makita na maraming masasamang tao sa mundo, it's a choice kung pipili. Ako mas pinipili kong hanapin yung mabubuti, magagandang tao sa mundo. Pinipili ko.
So kung paisa-isa may sumusulpot na para sabihin natin na hindi ako nagre-resonate, okay lang yun. Naisip ko, marami pa rin na may mabubuting loob sa mundo. So namimiss ko yung mga taong yon. Siguro kung manonood sila ng channel ko, yung mga dati kong friends, relatives, mga kaibigan. At nagre-resonate sila sa message na to. At one point, nag-cross ang landas natin, nakausap mo ko, nahampas kita. Oo. Sweet akong friend eh. Oo. Sweet. Pag sabi sweet akong friend, mahalata mo sa akin pagka nagkikare ako sa isang tao. Halata eh. Halata. Nag-effort talaga ako. So meaning, pag love ko isang person, like love ko, nagkikare ako, nag-go out of my way ako. Kahit alanganin. Kahit medyo mahirap sa akin. Like yung friend ko before, nag-travel ako na parang from Taguig to Navotas. Solo, mag-isa. First time, para lang sa kanya. Nag-go out of my way ako. Marami kong beses nagawa yan. So, doon mo malalaman. Either gusto ka tang bigyan ng bigyan. Pag saan bigyan ng bigyan, nagbigyan ng food, bigyan ng time, bigyan ng attention. Yan, obvious sa akin. Or go out of my way. So, pag ginawa ko yun, mga mag-travel ako ng more than 3 hours, 4 hours para puntahan ka, then very special person ka sa akin. So, very obvious. Personally, sinabi ko na sa sarili ko na if you love someone, you show the person na love mo siya. Pag natutuwa ako sa mga tao na nakikilala ko sa life ko, ayokong palampasin yung pagkakataon na paramdam sa taon to na very special kang person. So, ano ko na yun, parang motto. Pag nag-cross ang landas natin and nakita ko ang beautiful soul mo, naspatan ko. Then, sa mind ko, always parang may something special sa'yo. Mamimiss kita, parang nandun. So, pag nakita ulit landas natin, naspatan kita ulit, na parang wala nangyari. Ibig sabihin, parang hindi tayo nag-iwalay. Ganun mindset ko. So, walang issue sa akin time. So, kahit di tayo makita 10 years, 5 years, kung na-retain sa isip ko na very beautiful soul ka, always kita makikita ganon. Ibig sabihin, walang ilang sa akin. Kahit makita tayo after ng ilang years. Message ko sa mga friends ko na nanonood ng channel ko. So, pag hindi ko naman type, pag hindi ko lang kayo, bihira lang kasi yung mga hindi ko type eh. Pag sabi hindi ko type, hindi ako nagre-reaction, bihira lang. Pero obvious din, ayoko mag-spend ng energy. So, meaning, no reaction. Pag no reaction, more no reaction ako sa'yo, no reaction na. As in, nothing. Introvert ako eh, so, silence ng matindi. Alam mo na rin yun. And bihira yun. Bihira sa akin. Very friendly person ako eh. The Fool nga eh. Ang power ni The Fool, nasa gitna pa naman na reading. Si The Fool kasi parang go with the flow, chill, relax, breathe. Yan. Eh, mas sa'yo ng universe eh. Kung gusto mo makuha marami sa gusto mo, tumayo ka lang doon. Gawin mo dapat mong gawin. Trust. Darating yun para sa'yo. Wala masyadong pressure. Wala masyadong sabihin na natin na pressure sa sarili. Mag-align ka lang. Align. Binigyan ko nga kayo ng affirmations sa 7 chakras eh. Kung hindi mo pa nakita, punta ka sa Facebook page ko. So, mag-share ako ng mga alam ko. Na-realize ko kasi, sayang naman lahat ng knowledge ko sa mundo kung hindi ko share. Sayang, diba? Oo, sobra akong page of swords, sabihin ko lang. So meaning, sa buong buhay ko, wala akong ginawa kundi mag-aral. O, share ko lang sa inyo. So, hanggat kaya ko, mag-share ako ng information sa inyo na makakatulong sa inyo, bukod pa sa tarot reading. Like spirituality, tingnan ko. Pero ito yung mga cards na kuha natin dito. So, nasa tama kang direction. The Moon Secret. So, secretly may mamamanifest ka. Alam ko yun. Date sa person na gusto mo. Ano ba to, Spirit Team? O ako si The Hero fan. Spirit animal ko to. Mag-end na tayo reading. Dalawang susi. Ano to? Dalawang susi Dami susi. Susi.
Ano susi ng tagumpay mo? Yan, ang question ng tao. Ano susi ng tagumpay mo? Tagumpay nyo na mag-asawa kung mag-asawa kayo. Tagumpay ng pamilya nyo. Hindi na alam. Ang susi nun is trust. Na yung para sa'yo is para sa'yo. Na-love ka ni God. Hindi ka pababayaan ni God. Love ka niya. May trust ka sa sarili eh. Sa pinakailalim, may trust ka sa sarili. Dito sa nakikita ko sa reading, hindi naman nawala yan sa'yo. Bata ka pa lang, meron ka na talagang tiwala na makukuha mong gusto mo sa mundo. Kahit binabagyo ka, nanatili ka matatag. Hierophant ito. Ito, parang tradition. Pwede din pressure ng society. Hindi ka pressured ng society. Sabihin, hindi ibig sabihin na sinabi ng society, hindi ka na makakaangat kasi ganito. No. May trust ka pa rin. Na alam mo ang susi, alam mo ang paraan kung paano ka magtatagumpay. May mga pinto magbubukas sa'yo. Baka bahay mo. Pag-aralan mo, sasabi ko. Share ko lang bago ko i-close reading. Nung bata ako, president ako ng grade 5. So, may ceremony sa school namin before. Parang pagpapasa na key. Key of responsibility. Grabe bigat, no? Papasa sa akin, key of responsibility. So, president to president. So, graduating class ng grade 6. Ipapasa niyo sa president ng grade 5. So, ako yung elected president. So, nagsaulo ako ng speech. Haba na speech na yon. Kaya, pag nakikita ko yung susi, naalala ko yung key na yun na tinanggap ko sa grade 6 president. Medyo naging symbolical siya sa akin na okay, may mga responsibilities tayo na kailangan natin accept. Hindi na natin maitatapon yung responsibilities na yon. Pero kaysa tingnan mo siya as responsibility, tingnan mo siya sa ibang filter, tingnan mo siya as opportunity. Kasi ang Page of Pentacles opportunity. Opportunity para mag-step into power ka. Key of responsibility ang tawag nila doon sa school namin. And may celebration pa kami ng 50th, parang homecoming. 50 years na, diba? Sabihin ko lang. Malapit na pala yun. 50 years. Siguro attend ka ng reunion. Maka-attend ka sa reunion. Ako impossible, hindi ako makarating sa reunion. So, mga classmates ko na nanonood ng channel ko, sana maintindihan nyo kung ba't di makaka-attend si president nyo. Busy lang si president. Umaattend ng mga reunions talaga. Pero hopefully, in the future, pag naging matagumpay akong person, yan. Ako na mismo papatawag na reunion. Pagiti ko lang kayo. Pero yung key of responsibility, pwede mo siyang tingnan as hindi responsibility. Pwede mo siyang tingnan as key of opportunity para ipakita mo sa sarili mo, sa mga tao sa paligid mo na nagtitiwala sa'yo na deserving ka na tanggapin yung susi na yon. Naging symbolical sa akin yung key na yon. Buong isang taon na sa akin siya. So, buong grade 6, tinitingnan ko siya palagi. Pag nahirapan ako, parang yan. Naranasan ko din siya high school. Ganun din. Di ko nga alam ba't, share ko lang Di ko sure kung bakit nangyayari sa akin yung lagi na parang ako pinapasahan ng ganun. Kasi siguro sabi ko nga doon sa lives, thank you sa nanood ng live, na siguro sa past life ko kasi ayaw kong tanggapin yung responsibility na yon. So parang paulit-ulit siya nire-remind sa akin sa lifetime na to. So grade 6 naranasan ko yung tanggapin ko yung key of responsibility. High school, ganun din nangyari. Yung graduating class, may speech na naman. Nagkataon ako na naman ng president. Ako na naman mag-speech sa harap ng tao. Kasi pag graduate na yung naunang batch, yung maiwan na batch, para may parang pledge sila na something. And dahil ako magre-represent ng buong, sabi natin, buong third year high school, na 15 section. Grabe, 15 section, diba? Sa akong tatanggap, parang ganun. Tinitik ko naman challenge. Pero sa mind ko, nagkakataon lagi na parang sa akin napupunta. Baka mabigat responsibilities, pero kung ikaw yun, isa kang person na marami kang keys of responsibilities, marami kang responsibilidad sa buhay, huwag mo siyang takbuhan. No, huwag ka tumakbo.
Sabi ng spirit animal ko dito, humarap ka dito, huwag kang matakot. Accept mo to responsibility na to. Pag pinakita mo kay God na ikaw ang person na kaya mo i-accept ang kahit na anong responsibility na ibigay niya sa'yo, then, willing siyang suportahan ka. Willing si God suportahan ng mga tao nagtitake ng initiative, responsibility, accountability. The more responsible ka sa buhay ng maraming tao, meaning tumatayo ka as the responsible person, tutulong ka ni God. Alam ni God na ang intention mo is makatulong sa mga tao, responsable ka, like pamilya mo, anak mo, kamag-anak mo, kung sino man ito. Huwag ka matakot tanggapin yan, mga responsibilities na bibigay sa'yo ni God. Kung i-promote ka, diba? Kung maging head ka ng isang department or maging CEO ka, magkaroon ka ng business, ikaw manager, huwag mo takbuhan yan. I-claim mo na, nag-practice ka. Kahit sa reincarnation, sa past life mo, nag-practice ka para sa moment na to. This is the best time. Natanggapin mo na yung responsibility. Or it's yours eh. It's yours for the taking. Parang ganon. Mag-grow ka sa mga responsibilities na hindi mo tinatakbuhan. So accept mo. Kung ayaw ng isang tao na responsibility, kunin mo na rin. Kunin mo na lahat. So mo lahat ng problem na kaya mo isolve. And sige nang bahala sa'yo. Si universe na magre-reward sa'yo sa dulo. So I think all good na tayo. Close ko na reading dito. Thank you everyone for being here. Sana ko may messages na para sa'yo. Hindi ka pa nag-subscribe sa channel ko, you can help me grow my channel para yung message na to makarating pa sa maraming tao. So sana kuha nyo yung messages na para sa inyo sa reading natin. And sana makagawa pa ako maraming readings in the future. Thank you everyone for watching our video. Close ko na reading dito. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste.